Dahil tapos na ang kanilang training camp ay balik normal na muli si Onoda sa pagbibisikleta ng maaga para pumasok sa paaralan. At para masanay ng husto ay ginamit niya ang sapatos na may cleats dahil iyon din naman umano ang payo ni Teshima. Samantala, sa paaralan ay naging usap-usapan sina Ima Izumi at Naruko dahil sa pagiging mahusay na siklista ng mga ito, at dahil sila ang lalaban para sa nalalapit na Inter-High. Si Sugimoto naman na hindi natapos ang 1,000 kilometro ay nagpalusot na lang kina Miki at Aya para hindi siya mapahiya. Maya-maya pa ay dumating din doon sina Ima Izumi at Naruko at agad ng mga iyong hinanap si Onoda. Pero dahil wala pa iyon ay napaisip si Ima Izumi kung ayos lang ba si Onoda, nang biglang batiin ni Miki ang paglaki umano ng dalawa kumpara nung huli silang magkita. Ibinalik ni Naruko kay Miki ang pagbati nito, at sinabing lumalaki rin si Miki pero sa kokomelo ng dalaga ito nakaturo kaya nahampa siya nito ng mop. Hindi nagtagal ay dumating na si Onoda at nagtaka ito kung anong nangyari kay Naruko na nagkaroon ng malaking bukol sa ulo. Para maiba na lang ang usapan ay binati rin ni Miki si Onoda dahil natapos nito ang 1,000 kilometro, ngunit mariing nagpakumbaba si Onoda at sinabing nagawa niya lang naman iyon dahil sa tulong ng iba. Maya-maya pa ay sinabi na ni Ima Izumi at Naruko na oras na para simulan ang matindi at nakakatakot na laban, ang pag-attend sa klase. Silang mga napag-iwanan dahil sa training camp ay kinailangang umattend sa make-up lesson pero mapapansin kung gaano tinatamad ang mga ito. Habang nasa klase ay naisip ni Onoda ang sinabi sa kanya ni Kinjo na kahit na kumpleto niya ang 1,000 kilometro ay isa lang iyon sa mga kailangan para makapasok sa Inter-High. At kung sa tingin niya ay sapat na ang layo ng natakbo niya ay hindi na umano magsisikap pa ng ganon ang mga second year sa training camp na siyang mas may karanasan pagdating sa pagpadyak. Ipinaalam din sa kanya ni Kinjo na sa oras ng laban higit kanino pa man ay isang bagay lang ang dapat niyang tandaan, kulang pa siya sa teknik, tamang pagpapas siya, at sapat na karanasan. Pagkatapos ay sinabi ni Kinjo ang tungkol sa pagbuo niya ng team na siyang tatanghaling panlaban ng Sohoko. Isang matibay na team na walang kahinaan at siyang tatalo sa Hakone Academy. Hindi makapagsalita si Onoda matapos ang kanyang mga narinig, at may sasabihin pa sana si Kinjo pero naantala na iyon nang dumating si Tadakoro at sinabing ipinapatawag si Kinjo sa admin. Habang naglalakad paalis ang dalawa ay inisip ni Onoda kung may tsansa ba na makasama siya sa binubuong team ng Sohoko. Napatitig na lang si Onoda sa Tumblr ni Manami at sinabi sa sarili na ginawa naman niya ang lahat ng makakaya niya pero hindi niya kinaya na makapasok sa Inter-High. Makalipas ang ilang oras sa wakas ay nasa huling subject na sila, ang English. Ngunit nagulat sila nang malaman na ang coach pala ng team ang siyang guro nila sa subject na iyon. Nagpakilala ito sa kanila bilang Mr. Pierre at pagkatapos ay naglakad papunta sa bintana upang batiin ang napakagandang panahon sabay tanong sa mga bata kung gusto ng mga ito na magbisikleta na lang. Tuwang-tuwa at agad na lumabas sa silid ang tatlo, habang si Onoda naman ay naiwan dahil wala pa itong gana. Tinanong ni Mr. Pierre kung hindi ba sasama si Onoda pero sinabi nito na ayos lang na hindi siya sumama at sa susunod na taon na lang siya maghahanda. Dahil nahalata ng coach na wala pang alam si Onoda, sinabi nito sa bata na ang racing ay isang hindi maipaliwanag na laban, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. At para umano matupad ni Kinjo ang minimithi nitong kampyonato ay kakailanganin yun si Onoda dahil isa itong siklistang mahirap basahin. Ang ginawa umano ni Onoda noon sa welcome race pati na rin yung sprint sa training camp, at yung 1,000 kilometro, lahat ng iyon ay hindi nahulaan ni Kinjo, bagay na kakaiba sa bata. Pagkatapos ay nagulat si Onoda nang ibinigay na ni Mr. Pierre ang jersey niya at sinabing hinihintay na siya ng mga kateam niya. Nagmadaling pumunta si Onoda sa silid ng team nila nang hindi pa rin talaga makapaniwala, at doon ay pinagpalit na siya ni Tadakoro para makapagsimula na umano sila sa training. Samantala, sa labas ay sinabi naman ni Teshima sa mga kasamahan niya na suportahan na lang nila ang team nila sa anumang paraan. Nang sumunod na araw ay maagang pumunta si Kinjo sa shop ni Kanzaki upang kuhanin ang ipinaayos niyang bisikleta. Napansin ni Kanzaki na puspusan sa pagsasanay ang mga ito kaya sinabi ni Kinjo na kapos na sila sa oras para sa nalalapit na Inter-High. At dahil nabalitaan ni Kanzaki na napasali si Onoda sa team ay sinabi nito na aabangan niya ang laban. Nang mga oras na iyon ay nagsasanay na ang team, at nang mapansin ni Tadakoro na napapag-iwanan na nina Ima Izumi at Naruko si Onoda ay tinuruan niya ito na dapat ay nakabuntot lang ito sa mga nauuna. Pinayuhan niya rin ito na gawin ni Onoda ang ipinakita nito noong welcome race at yung ginawa nito sa training camp. Habang patuloy na pumapadyak ay nakaramdam ng pressure si Onoda sapagkat iniisip nito na hindi niya alam kung kaya niyang tuparin ang inaasahan ng lahat sa kanya. At pag hindi niya kinaya, ibig sabihin ay mababaliwala ang tagumpay ng lahat dahil sa kanya. Dahil sa sobrang pag-iisip ay bumagal na naman si Onoda kaya tinanong siya ni Kinjo kung ano ang problema. Natatarantang sinabi ni Onoda na gagawin niya ang lahat para manalo sila pero pinayuhan lang siya ni Kinjo na gawin niya kung ano ang tama. Pagkatapos ay sinabi ni Onoda na pipilitin niya ng habulin sina Ima Izumi, Naruko, at Tadakoro at inisip na kaya niya iyon.
Gayunpaman, hindi pa rin mawala kay Onoda ang kakaibang pakiramdam na parang nanlalata at pagod siya. Habang nakatigil ay napansin ng lahat na kakaiba si Onoda, at saktong nakita nila na padating na iyon, nakayuko at mukhang walang lakas. Isinigaw nila dito na tumingin sa harapan dahil babangga ito sa bangkita, pero dahil mukhang walang naririnig si Onoda ay kumilos na si Kinjo para alalayan iyon. Nang makita ni Onoda ang kapitan ay agad itong humingi ng pasensya at sinabing masama lang ang pakiramdam niya, at nangako na hindi na iyon mauulit at pagsisikapan niya na sa susunod. Doon sinabi ni Kinjo na hindi kailangang saluhin ni Onoda ang lahat ng hirap dahil kapag bumagsak ito ay aalalayan niya ito, pero kung sakali umano na may isang bumagsak ay si Onoda naman ang siyang dapat na umalalay. Ipinaliwanag din ni Kinjo na ang racing ay isang team sport na kahit gaano pa umano kahusay ang bawat isa ay hindi dapat manalo ang iisa lang dahil sama-sama nilang pagtutulungan na makaabot sila sa tuktok. Naniniwala si Kinjo sa kakayahan ni Onoda dahil nakita niya na iyon noong makipagbakbakan si Onoda sa training camp, kaya wala umanong dahilan para ngayon pa ito sumuko. Muling napangiti at nabuhayan ng loob si Onoda dahil naisip nito na tama si Kinjo. Nagsama-sama sila at nagyakapan bilang isang team pero hindi naiwasan na mag-asaran sila sa isa't isa, lalo na si Naruko na habang nakaakbay ay sinabihan si Tadakoro na mabaho raw ang kamay nito. Dahil doon ay naghabulan ang dalawa habang napatanong naman si Onoda sa kapitan nila kung saan gaganapin ang Inter-High. Naalala ni Kinjo na nakalimutan niyang banggitin na gaganapin ang Inter-High ngayong taon sa mismong baluarte ng kampyon nung isang taon, sa lugar ng Hakone Academy. Tulad nila, nagsasanay na rin ang mga taga Hakone Academy kaya ipinaalam na ni Hayashi kay Captain Fukutomi na magsisimula na ang huling round sa Group F, at ipinasabi umano ng kanilang guro na pumunta na sila sa West Parking Lot. Iyon ang espesyal na tunggalian na siyang magpapasya kung sino ang magiging lineup sa Inter-High. Ang balita pa ni Arakita ay nakapasok ang first year sa Hakone Academy Cycling Club para maging starting lineup ng mga ito. Tinanong ni Izumaida kung si Manami ba ang tinutukoy ni Arakita at sinabing inaabangan niya rin iyon, pero para dito ay malakas din ang second year na si Kuroda, ngunit para kay Fukutomi ay kung sino ang pinakamalakas ay siya ang makakasali dahil iyon naman ang patakaran ng Hakone. Nang mga oras na iyon ay nahihirapan pa si Manami na umalis dahil pinipigilan siya ng kaibigan niyang si Mihara, sapagkat mas gusto niya na umattend si Manami sa klase at gawin ang mga notes nila. Nangako pa ito na tutulungan si Manami sa mga kulang niyon sa klase, pero tumakas na si Manami sa pamamagitan ng paghuhubad ng kanyang polo dahil ayaw niyang mahuli at gusto niyang makasali sa Inter-High. Maya-maya pa ay inianunsyo na ang pagsisimula ng huling karera sa Group F tournament para malaman kung sino ang magiging huli at ika-6 na miyembro ng Inter-High lineup. Pagkatapos maipaliwanag ang tungkol sa rutang tatahakin ng mga siklista, sinabi ni Fukutomi na medyo mahirap ang gagawing pag-akyat doon sa lumang ruta, kaya kung sino man ang pinakamabilis ay siya ang mananalo. Tinanong naman ni Arakita si Izumaida kung inimbitahan nito si Kuroda kaya iyon sumali sa club. Kinumpirma iyon ni Izumaida at sinabing malakas iyon at hindi matatawaran ang galing bilang isang climber, bagay na sinang-ayunan naman ni Shinkai, habang para naman kay Tudo ay wala pang binatbat sa kanila si Manami. Hindi nagtagal ay ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula, at habang sumusunod ang seniors ay pansin nila na hindi pa ibinibigay ng mga ito ang todong lakas. Ngunit nang makarating sila sa parteng paakyat ay sinubukang lamang ni Kuroda, pero pansin nila na hindi sumasagot si Manami kaya napaisip si Fukutomi kung parte iyon ng naisip nitong plano, at kung magkakasubukan ang dalawa mamaya. Maya-maya pa ay hindi na natatanaw ni Fukutomi si Kuroda, at nasa 2 minuto na ang distansya nila sa isa't isa. 10 kilometro pa ang natitira kaya iniisip ni Fukutomi kung ano na ang gagawin ni Manami. Sa mahigit 50 miyembro ng Hakone Cycling Club, wala pang first year ang naging member doon kaya ang tanong ni Fukutomi sa sarili ay kung si Manami ang unang makakuha nyon. Samantala, nagtungo si Mihara sa silid ng club upang hanapin si Manami pero sinabi ng isang lalaki na may laban iyon sa mga oras na iyon para malaman kung makakasali ito sa Inter-High. Nagulat si Mihara nang malaman iyon dahil hindi niya alam na magaling si Manami sa pagbibisikleta. Noong mga bata pa lang sila ay madalas nang uma-absent si Manami sa klase dahil sakitin iyon. Magkapit-bahay sila kaya simula pagkabata ay magkaibigan na sila. Bilang kaibigan ay nag-iisip si Mihara ng paraan para may mapaglibangan si Manami at para hindi iyon palaging nakakulong lang sa kwarto. Isang araw ay isinama niya iyon para magbisikleta dahil iyon din umano ang gusto ng ina ni Manami. Sa dami ng klase ng bisikleta ay sports bike ang napili nito at doon ito nagsimulang magsanay. Kahit ilang beses na itong natutumba sa parteng pataas na daan ay mapapansin na masaya naman ito habang nagbibisikleta. Habang nahihirapan ay sinabi ni Manami na ang sakit na nararamdaman niya ang hinahanap niya, bagay na hindi maintindihan ni Mihara. Pagkatapos nilang magbike ay sinabi ni Manami na sa susunod ay sa bundok naman ng Hakone sila magbisikleta, ngunit hindi pumayag si Mihara dahil natatakot ito na pumunta doon. Iyon ang una at huling beses na magkasama silang magbisikleta ni Manami pero hindi niya maitatanggi na dahil sa bike ay lumaking malakas at masigla ang kaibigan.
Maya-maya pa ay napansin ng mga senior na nagbago si Manami ng bilis pero hindi pa nito magawang lampasan si Kuroda dahil hinaharangan siya nito. Patid ni Manami na mahusay na climber si Kuroda kaya humahanga siya rito pero bigla niyang sinabi na uunahan niya na ito kaya naman nagsimula ng umarangkada si Kuroda. Ngunit nang maramdaman ni Manami ang ihip ng hangin ay nagpalit ito ng gear at saka sinabayan ang galaw ng kalikasan, bagay na ikinagulat ng mga senior. Hindi nagtagal ay nagawa ng malampasan ni Manami si Kuroda kaya siya ang nanalo bilang ika-6 na miyembro ng club. Samantala, nagtungo ang mga first year kasama si Tadakoro sa napakalaking bahay ni Makishima upang manood ng isang video. Ngunit nagtaka ang mga ito kung bakit ipinapanood sa kanila ni Tadakoro ang isang marathon gayong pagbibisikleta naman ang laro nila. Sinabi ni Tadakoro na iyon ay hindi marathon kundi isang road relay. Ang Hakone Road Relay na ini-record niya noong bisperas ng bagong taon nung nakaraang taon lang. Ipinapanood iyon ni Tadakoro sa tatlo upang malaman ng mga ito na iyon din mismo ang dadaanan nilang ruta sa Interhike kaya nais nito na pag-aralan ng tatlo ang daan na iyon. Nagdagdag si Makishima ng impormasyon tungkol sa ruta na pagkatapos ng mga patag na daan sa Odahara ay bigla na lang iyong aangat na may taas na 834 na metro above sea level, at ang magiging daan ay luma na at makipot pa. Kulang din umano sa liwanag ang nasabing daan kaya napakahirap malaman ang kondisyon ng sino mang dadaan doon pero kailangan pa rin nilang lumaban. Kasama ang Hakone Academy ay 20 eskwelahan ang makakalaban nila, kaya ibig sabihin ay 120 siklista ang makakalaban nila. 3 araw na lang ang natitira bago ang Interhike at meron ding 3 araw na karera. Sinabi rin ni Makishima na kapag ginamit agad nila ang kanilang lakas sa unang araw pa lang ay hindi sila tatagal, kaya kailangan nilang tipirin ang lakas nila para hindi iyon mangyari. Kapag sinayang umano nila ang lakas nila ay bibigay ang mga katawan nila, gaya na lang ng ginawa umano ni Fukutomi sa Hiroshima race. Dagdag pa ni Tadakoro na ganoon din ang nangyari kay Kinjo kaya sa huli ay bumigay din iyon, bagay na ikinagulat ng tatlo. Ikinwento ni Tadakoro ang nangyari noon. Nasa ikalawang araw na sila noon ng karera sa Hiroshima Interhike o mas kilala bilang second stage ng laban. Pagkaabot ni Teshima ng tubig at pagkain kay Kinjo ay sinabi nito na 5 minuto nang nauuna si Kinjo sa karamihan. Maya-maya pa ay naabutan na ni Kinjo ang isa sa mga ace ng Hakone Academy na si Fukutomi. Wala na silang nararamdamang kaba dahil 5 minuto na silang nauuna pero hindi niya sigurado kung aabot siya hanggang dulo dahil sa sobrang init ng panahon. Habang magkasunod na pumapadyak ay sinabi sa kanya ni Fukutomi na malapit na nilang marating ang dulo at malamang ay silang dalawa ang maglalaban sa huli. Nakikita umano ni Fukutomi na gusto ni Kinjo na manguna sa stage na iyon at pagkatapos ay gagamitin nito ang lahat ng lakas para ipanalo ang buong karera. Ngunit ang kanyang tanong ay kung natitiyak ba ni Kinjo na kakayanin yun at kung karapat-dapat ba ito sa kinalalagyan nito ngayon. Tumugon si Kinjo at sinabing mukhang iniisip ni Fukutomi kung paano siya nakakasabay dito pero hindi umano siya basta-basta mapapag-iwanan nito, lalo na at umiinit na ang laban. Sa kabila ng napakataas na temperatura at madalas na pagsalubong ng hangin at idagdag pa ang pagod ay kita niya na nakakasabay pa rin nga sa kanya si Kinjo. Pero sinabi niya rito na meron talagang mga tao sa mundo na sadyang mas malakas kesa kay Kinjo, sabay palit nito ng gear at umarangkada kahit sinasalubong sila ng malakas na hangin. Ibang klase ang ipinakitang bilis ni Fukutomi pero pagkalampas nila sa tunnel ay muling nakasabay dito si Kinjo. Gayunpaman pinayuhan ito ni Fukutomi na sumuko na lang dahil hindi umano siya magagawang talunin ni Kinjo sa natitirang 20 kilometro sapagkat may matarik pa silang madadaanan bago ang finish line. Pero dahil malaki ang hangarin ni Kinjo na manalo para sa Sohoko ay hindi pa rin ito tumigil kahit halos bumigay na ang katawan niya sa pagod. Dahil sa determinasyon para sa team ay nagawa niya ng malampasan si Fukutomi kaya bigla yung nakaramdam ng kaba. 4 kilometro na lang ang natitira at muling nauna si Fukutomi sapagkat iniisip nito na hindi siya papayag na maging pangalawa lang siya sa finish line. Ngunit nang matano na niya ang tuktok ng bundok ay bigla ulit siyang naunahan ni Kinjo, bagay na hindi niya inaasahan. Pinilit niyang humabol pero nagkamali siya ng pagpapalit ng gear kaya para hindi maaga sa kanya ang pagkapanalo ay hinila niya ang likod ng jersey ni Kinjo at dahil doon ay sabay silang tumilapon sa kalsada. Agad na humingi ng tawad si Fukutomi habang pilit na bumabangon si Kinjo at sinabing hinding-hindi siya susuko sa laban lalo na at siya ang ace ng Sohoko. Ngunit huli na ang lahat dahil ang ibang miyembro na ng Hakone Academy ang nakakuha ng una, pangalawa, at pangatlong place sa ikalawang araw ng Interhike. Nakakuha lang si Kinjo ng pang 69th place, bagay na hindi mapaniwalaan ni Makishima dahil ito ang nauuna sa karera kanina. Inalam ni Tadakoro kung ano ang nangyari pero humingi lang ng tawad si Kinjo at sinabing hihingi rin siya ng tawad sa iba pa nilang miyembro. Tinanong ni Tadakoro kung si Kinjo lang ba ang natamba at nang sabihin niyo na oo ay napabitaw dito si Tadakoro dahil sa pagkadismaya. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Kinjo nang biglang dumating si Fukutomi at inamin ang tungkol sa paghatak niya sa jersey ni Kinjo sabay hingi ng tawad sa harap ng Sohoko at ng ibang tao.
Dahil doon ay labis na nagalit si Tadakoro kaya sinuntok nito si Fukutomi at itinanong kung ganoon ba talaga lumaban ang mga taga-Hakone. Naiyak sa galit si Tadakoro habang sinasabi na ang pagpedal lang ang dapat nitong gawin at mga gulong lang ang dapat na ginagamit sa laban. Isang ace lang umano ang meron sa team nila at hindi sila kasing swerte tulad ng Hakone Academy tapos ganun pa ang ginawa ni Fukutomi. Nilapitan ni Kinjo si Tadakoro at sinabing hindi na naman nila mababago ang naging resulta, kaya ang dapat na lang nilang gawin ay ipaayos ang bike niya para sa laban bukas. Hindi makapaniwala si Fukutomi na sasali pa rin si Kinjo sa karera kahit sugatan ito, pero para kay Kinjo, ang tagumpay sa cycling ay makukuha lang kapag nasa kalsada at lumalaban, kaya tutuloy pa rin siya dahil oras na sumuko siya ay para niya na ring tinanggap na isa siyang talunan sa karera. Sa kasalukuyan ay hindi makapaniwala ang tatlo sa narinig nilang kwento, at nainis si Naruko kay Fukutomi. Pero sa pagpapatuloy ng kwento, tumawag noon si Tudo kay Makishima at sinabi ang tungkol sa pagpunta umano ni Fukutomi sa Chiba. Nagtaka ang dalawa kung bakit pupunta doon si Fukutomi nang biglang dumating si Kinjo at nasa likod na nito si Fukutomi. Iniisip ni Arakita na nagpunta doon si Fukutomi para makipag-away pero ang totoo ay naroon ang kapitan nila para formal na humingi ng tawad. Pagkatapos yun ay naglakad na paalis si Fukutomi nang bigla itong yayain ni Kinjo ng pagbibisikleta. Habang nasa daan ay sinabi ni Fukutomi na may hihingin siyang pabor kay Kinjo at iyon ay ang maglaban ulit sila sa karera. Tumugon si Kinjo at sinabing bubuo siya ng matibay at magaling na team para kalabanan ang naghahari sa pagbibisikleta, at tiniyak din niya na hindi na siya magpapatalo. Sinabi ni Makishima na iyon ang dahilan kung bakit sabik si Tadakoro na makarating sila sa Interhigh at manalo. Pero sinabi ni Tadakoro na ang dapat nilang tiyakin ay ang ace nila ang unang makarating sa finish line, bagay na siya ring inaasam ni Kinjo ng mga oras na iyon.